Pinabulaanan ng kampo ni Leyte First District at dating House Speaker Martin Romualdez na inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman na sampahan siya ng reklamong plunder at iba pang krimen kaugnay sa mga issue ng flood control projects at 2025 budget. In fact, the ICI made it clear in their referral that it was issued without finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. Ayon pa kay Attorney Aid Fajardo, iginagalang daw nila ang due process at hihintayin ang evaluation ng ombudsman sa mga ipinasa sa kanila. Inilabas ng kampo ni Romualdez ang pahayag kasunod ng sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na nakabilang ang mambabata sa mga inirekomendang sampahan ng reklamong plunder, malversation at iba pang reklamo. Paglilinaw ni Fajardo, recommendation ang ginawa ng DPWH at hindi isang finding. Hindi raw yun dapat maging sukatan ng guilt o pagkakasala. Dream come true para kay Pinay tennis star Alex Yala ang kauna-unahan niyang gold medal sa Southeast Asian Games. Matagal ko nang pinapangarap yon na, ako yung makakadala ng ganong pride sa Pilipinas. To end the year on this highest is such an amazing thing I wouldn't have thought would have happened in the start of the year. Bukod sa unang ginto para kay Alex, ito rin ang unang gold medal ng Pilipinas sa tennis sa SEA Games matapos ang 26 na taon. Nakalaban niya sa finals ang pambato ng host country na Thailand. Natapos ang laban sa loob ng 2 sets sa score na 6-1 at 6-2. Bukod kay Yala, panalo rin ang gold medal kahapon ng Philippine Blue Boys para sa men's softball. Tinalo naman nila ang Singapore sa score na 3-0. May 41 gold medal na ang Pilipinas sa 2025 SEA Games. Pang-anim pa rin ang bansa sa medal tally. Para sa mga kapuso nating magla-last minute Christmas shopping, sugod na sa holiday finale ng Noel Bazaar sa The Philinvest Tent sa Alabang, Muntinlupa. Over 200 merchants ang pwedeng bilhan ng iba't ibang items at panregalo. Pwede ring mag-chill at i-enjoy ang festive mood sa food stalls doon pagkatapos mag-shopping. Dahil it's the season of giving, maaari ring mag-donate para sa school supplies ng mga bata. Pumunta lang sa booth ng GMA Kapuso Foundation. Nakapag-shopping ka na, nakatulong ka pa. Present sa opening ng bazaar, si GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and Chief Operating Officer Ricky Escudero Katibong at si Cut Unlimited Incorporated Managing Director Justine Bautista Reyes. Mga mare at pare, huwag nang magpahuli. Bukas ang Noel Bazaar sa The Philinvest Tent hanggang Linggo, December 21 mula 11 a.m. hanggang 9 p.m. Taon pa rin natin ito. Taon natin to. Susunod, silipin ang mga aabangang Kapuso Show for 2026. At ang paandar na Christmas caroling sa ilang probinsya. Mapapanood na yan sa pagbabalik ng Balitang Hali. Ang real-time na balita, mapapanood rin sa GMA Integrated News live stream. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Para sa taong bayang gutom sa balita, bubusugin namin kayo sa bawat live stream. Kaya mag-subscribe at follow na sa aming YouTube channel at Facebook page. Dahil ang bawat Pilipino may karapatan sa napapanahong balita. Marami kasi ako mga coverage na ako lang mag-isa mula sa Afghanistan, sa Iraq, base militar ng Amerika. Recently, dito lang sa Egypt. Ako rin yung nagdadala ng aking sarili mga gadget. Kapag dumarating na itong barko ng Big Far na may kargang krudo. Dumadaan yung mga mangis na Pilipino. Pagpapakita kung gaano katindi yung aming dedikasyon sa pagbabalita na isa sa mga katangian ng GMA Integrated News. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Dahil local news matters, dapat updated ka. GMA Regional TV will keep you
updated with the latest news sa buong bansa tuwing hapon sa mga local regional newscasts and all the time, anytime online sa www.gmaregionaltv.com at iba pa naming social media pages. Pati na rin sa Regional TV News sa Balitang Hali. Hatid ng mas pinalakas na puwersa ng GMA Integrated News at ng inyong GMA Regional TV. I was given the opportunity na mag-cover para doon sa royal wedding. Naging instrumento ako sa aking mga kababayan. Nakita nila kung ano yung nagaganap na kasaysayan, kasabay ng lahat ng mga reports from all over the world. Huwag pahuhuli sa balita online. Join the millions of users of GMA News online app worldwide. Get the latest news, access exclusive stories, watch video reports, and live streams all in one app. Go to Apple App Store or Google Play Store. Search for GMA News. Look for the official app by GMA Integrated News and GMA New Media. Install and get started from there. Huli cam sa Bantay, Ilocos Sur. Makikitang sumisenyas ang barangay tanod habang nagmumando ng trapiko at inaalalayan ang isang pickup sa pagliko nito. Pero isang tricycle na mula sa kabilang direksyon ang nagdire-diretso pa rin at sumalpok sa pickup. Sugatan ang lalaking tricycle driver. Agad siyang dinala sa pagamutan. Nasira rin ang ilang bahagi ng tricycle at pickup. Wala pang pahayag ang driver ng pickup na hindi nasugatan at ang driver ng tricycle. 20 ang patay kasunod ng matinding pagbaha sa ilang lugar sa Santa Cruz, Bolivia. Ayon sa Deputy Civil Defense Ministry, nangyari yan matapos umapaw ang isang ilog dulot ng ilang araw na malakas na ulan. Nasa 600 pamilya ang apektado ng baha. Nabalot din ng makapal na putik ang maraming bahay at gusali. Nagsagawa na ng rescue operation sa mga stranded na residente. Patuloy naman ang paghahanap sa hindi bababa sa 20 nawawala. Maging ang clearing operation sa mga apektadong lugar. Pamumulitil ka lang daw ang dahilan ayon kay Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas ang isinampang 1 billion peso class action civil lawsuit laban sa kanya at iba pa. Nitong Miyerkules, nang ihain ng grupong United People Against Corruption ang reklamong abuse of rights at unjust enrichment sa Quezon City Regional Trial Court. Sabi ni Vargas, nuisance o panggulong lawsuit lang ito. Dati na raw pinatunayan ng Quezon City government na walang ghost project sa kanilang lungsod. Maghahanda raw sila ng legal na hakbang laban sa grupo. Ito ang GMA Regional TV News. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Bacolod City. Sa video, kita ang naglalagablab na apoy mula sa 4 na bahay sa Barangay Singkang Airport. 2 residente ang nagtamo ng paso sa katawan matapos magtangkang isalba ang kanilang mga gamit. Nasa maayos na silang kondisyon ayon sa mga otoridad. Base sa investigasyon, palyadong linya ng kuryente ang sanhi ng apoy. Mahigit 200,000 pesos naman ang naitalang halaga ng pinsala. Sa Leyte naman, 3 silid-aralan sa New Ormoc City National High School ang nasunog. Naapula ang sunog matapos rumisponde ang mga bombero. Patuloy pa ang investigasyon sa sanhi ng apoy. Mahigit 2 bilyong piso naman ang halaga ng naitalang pinsala. Inilabas na ang teaser ng mga dapat abangan na show sa GMA Network sa 2026. 2026, taon pa rin natin ito. From Royal Blood to Master Cutter, reunited si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes at MMFF 2024 Best Child Performer Shenna Stevens sa upcoming series. Makakasama rin nila sina ex-PBB housemates Shuvi Etrata at Charlie Fleming with Joe Berry and Max Collins. For the first time, magtatambal on-screen si star of the new gen Jillian Ward at si pambansang Ginoo David Licauco sa action-drama series na Never Say Die. Tampok naman sa upcoming series na My Sister's Game, si ex-PBB housemate Ashley Ortega at sparkle couple na sina El Villanueva at Derek Monasterio. Ang isa pang ex-PBB housemate na si Michael Sager, makakasama sina Zephanie at Olive May sa musical drama na Born to Shine. First time rin magsasama sa Afternoon Prime sina Beauty Gonzalez, Mike Tan, Chris Bernal at Martin Del Rosario para sa House of Lies.
Mapapanood din next year ang Secrets of Hotel 88 na pagbibidahan ng ex-Kapuso and Kapamilya housemates at panibagong collaboration project ng GMA at ABS-CBN. Sa iba pang balita, nagpaabot ng pakikiramay ang Malacanang sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nirerespeto raw ng palasyo ang privacy ng pamilya ni Cabral sa kanilang pagluluksa. Nanawagan naman ang Independent Commission for Infrastructure na imbestigahan ang pagkamatay ni Cabral na isa sa mga idinadawit sa issue ng flood control. Nais nilang ma-secure ang mga dokumento, gadget at iba pang digital records mula kay Cabral. Layon din nilang matiyak na walang naging foul play sa pagkamatay ng dating opisyal. Samantala, para sa mga government employees, suspendido ang inyong pasok sa trabaho simula December 29 hanggang January 2, 2026. Ayon sa Malacanang, yan ay para bigyan ng mas mahabang panahon ang mga empleyado na makapiling at magdiwang ng bagong taon kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi naman kasama riyan ang mga empleyadong sakop ng mga ahensyang may kinalaman sa basic, vital at health services. Gayon din ang nasa preparedness at response duties. Nasa pamunuan na raw ng mga pribadong kumpanya at opisina kung magsususpindi rin ng pasok sa parehong mga araw. Six days na lang, Pasko na. Marami na ba kayong naririnig na nangangaroling? Sa ilang probinsya, A for effort ang pangangaroling at mahihiya raw kayo magsabi ng patawad. Oh, wow! May banda yan? Yan ang pangmalakasang pangangaroling sa bahay-bahay sa Samal, Bataan. Instant good vibes ang hatid niyan. Kaya naman, happy sila sa natanggap na maagang aginaldo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Energetic naman ang akapela na pangangaroling ng grupo ng mga kabataan sa Lawag, Ilocos Norte. May pa-dance moves pang kasama yan. Kaya naman bentang-benta ito sa mga residente kung saan sila nangaroling. Ang saya! Oo. Nakakamiss nung bata ako talagang tuwing Kasama ka Pasko, ba sa mga nangangaroling ako. nagbabahay-bahay? Oo, kuya. Nakagat pa nga ako ng aso sa pangangaroling. Doon ba lumabas yung talent mo sa pagsasayaw at pagkanta? Oo. Doon ako na-train. Doon ka nahasa? Na-train yung di ba? Dapat performance level. Oo nga. Baka mas malaki yung matatanggap mo. Pero marami pa yung mga kababayan natin ganito. May napanood ako na tatlong lalaki na May dalang- nag-acapella. Oo, may dalang, ang galing. May dalang speaker. Diba? Ganun na. Ang galing. Level up na yung mga caroling na Ang yun. galing nung kanilang blending at sana mapanood din natin yan para tayo lahat mapasaya. Diba? Sa bahay po nila. Punta po kayo.